Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 6A, nakakikilala ng mga wastong pagtugon sa panahon ng kalamidad. Sa ating bansa, humaharap tayo sa iba't ibang uri ng kalamidad. Ang iba ay likas tulad ng bagyo, lindol, at pagputok ng bulkan. Ang iba naman ay bunga ng kapabayaan o kagagawan ng tao tulad ng baha at sunog. Ang pag-alam sa tamang gagawin sa panahon ng kalamidad ay makatutulong sa atin upang tayo ay maging ligtas at protektado. Bagyo. Ito ang pinakapangkaraniwan na likas na kalamidad na nararanasan sa Pilipinas. Taon-taon, nasa 20 bagyo ang nananalasa sa ating bansa. Ang malalakas na bagyong ito ay nagdadala ng malalakas na mga hangin at pag-ulan at nagdudulot ng pagbaha at pagkasira ng buhay at ari-arian. Kung kaya mahalagang malaman kung paano magiging ligtas sa panahon ng bagyo. Paano nga ba ang wastong pagtugon sa panahon ng bagyo? Una, makinig sa mga balita tungkol sa panahon. Palaging makinig sa mga weather update mula sa mga mapagkakatiwalaang news media outlet, channel o page. Ang impormasyong makakalap mula rito ay makatutulong sa iyo at sa iyong pamilya na malaman kung saan ang direksyon ng bagyo, ang lakas nito, at kung may utos ba ang lokal na pamahalaan ng paglikas. Pangalawa, siguraduhing handa sa bagyo ang tahanan. Isarang mabuti ang mga bintana at pinto at ipasok ang mga gamit sa labas na maaaring matangay ng bagyo. Pangatlo, maghanda ng bagahe na may lamang inuming tubig, pagkain, flashlight at gamot. Makatutulong ito kung mawala ng kuryente o kung kinakailangan ng iyong pamilya na lumisan agad sa inyong tahanan. At pang-apat, kung ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na lumikas, gawin ito ng mabilis at ligtas. Pumunta sa itinalagang evacuation center ng inyong lokal na pamahalaan o sa alinmang lugar na protektado mula sa ulan, baha o pagguho ng lupa. Lindol. Ang mga lindol ay maaaring mangyari ng mabilisan at walang babala. Sa ating bansa, madalas ang paglindol. Noong taong 2023, nasa 2,000 lindol ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Mabuti na alamin natin kung paano magiging ligtas sa panahon ng ganitong kalamidad. Una, drop, cover, and hold. Kung maramdaman mo na may paglindol, agad nang yumuko, humanap ng matibay na masisulungan tulad ng mesa, at manatili hanggang sa huminto ang paglindol. Pangalawa, kung ikaw ay nasa loob ng bahay, paaralan o mall, manatili rito habang lumilindol. Huwag tumakbo sapagkat baka ikaw ay mabagsakan ng mabibigat o matutulis na bagay na maaaring makapinsala sa iyo. Pangatlo, habang lumilindol, lumayo sa mga bintana at mabibigat na bagay na maaaring bumagsak at makasakit sa iyo. At pang-apat, kapag huminto na ang pagyanig ng lupa, kalmadong lumisan at sumunod sa mga instruction kung mayroon. Baha. Ang pagbaha ay karaniwang kasunod ng malalakas na pag-ulan at bagyo. May mga pagkakataon na ang pagbaha ay bunga ng pang-aabuso ng tao sa kalikasan. Ating alamin kung ano-ano ang maaaring gawin kapag may pagbaha. Una, kapag nagsisimula ng tumaas ang tubig o baha, agad nang lumipat sa mas mataas na lugar upang hindi matrap sa baha. Ikalawa, huwag maglakad o magmaneho sa baha sapagkat ito ay mapanganib. Mas mabuting maghanap ng ligtas na lugar o ibang daan. Pangatlo, kung ikaw ay ligtas at may kakayahan, patayin ang main switch ng inyong kuryente at i-turn off ang LPG upang maiwasan ang aksidente. At pang-apat, makinig at sumunod sa otoridad tungkol sa mga utos ng paglikas. Sila ay naguutos hindi para saktan tayo, kundi para protektahan tayo sa aksidente at kamatayan. Pagputok ng bulkan. Ang Pilipinas ay pinananahanan ng 20 aktibong bulkan. Ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991 ang isa sa mga pinakamalakas na volcanic eruption ng 20th century. Kahit na bihirang mangyari ang pagputok ng bulkan, mahalagang alamin kung ano ang gagawin upang manatiling ligtas sa kalamidad na ito. Number 1, kung ikaw ay nananahan malapit sa bulkan, agad na lumisan kung ito ay pinag-utos na ng inyong lokal na pamahalaan upang maging ligtas sa lava at abo. Number 2, magsuot ng mask o takpan ng tela ang ilong at bibig upang hindi makahinga ng volcanic ash. Number 3, kung nasa labas naman ng danger zone, manatiling nasa loob ng bahay upang makaiwas sa ashfall. Siguraduhin ding nakasarado ang mga bintana at pinto upang hindi pasukin ng volcanic ash. At number 4, iwasan ang mga kalsada na malapit at patungo sa bulkan upang makaiwas sa panganib ng lava, abo, at pyroclastic flows na maaaring magdulot ng seryosong pinsala. Sunog. Sa mga kalamidad na napag-usapan, ang sunog ang pinakamaiiwasan sapagkat kadalasan ang sunog ay bunga ng kapabayaan ng tao. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamataas na insidente ng sunog. Noong 2023, ang Bureau of Fire Protection o BFP ay nakapagtala ng halos 16,000 kaso ng sunog sa buong bansa,
na ang karaniwang dahilan ay faulty electrical wiring, paninigarilyo, naiwan na nakasaksak na kagamitan tulad ng plancha, at open flame mula sa pagluluto sa kalan, LPG, at kahoy na panggatong. Kung magkakaroon tayo ng kaalaman sa kung ano ang wastong pagtugon kapag may sunog, mapipigilan natin ang paglaki nito at magiging ligtas ang bawat isa. Narito ang mga wastong pagtugon kapag may sunog. Number 1. Kung ikaw ay nasa loob ng nasusunog na bahay o gusali, yumuko ka at gumapang upang maiwasang makahinga ng usok. Number 2. Kung maliit o nagsisimula pa lamang ang sunog at mayroong fire extinguisher, gamitin ito upang patayin ang sunog. Alalahaning sundin ang PASS o PASS steps. Pull the pin, aim the base of the fire, squeeze the handle, at sweep side to side. Number 3. Kung malaki na ang sunog at hindi mo na ito kayang puksain gamit ang fire extinguisher, lumikas na kaagad. Iwasang gumamit ng elevator, bagkus ay sa fire exit dumaan. At number 4, kapag ikaw ay nakalabas na sa nasusunog na bahay o gusali, agad na humingi ng tulong at tumawag sa bumbero upang i-report ang sunog. Hayaan ninyong sabihin ko sa pamamagitan ng tula ang ating konklusyon. Kung sa panahon ng kalamidad ay makatugon ng wasto, hindi lang sariling buhay ang maililigtas mo. Pinsalang dala nito'y iyong tiyak na maiiwasan kung tamang pagkilos ang laman ng iyong isipan. Mga bata, hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga kalamidad, kaya napakahalagang malaman kung paano magiging ligtas. Ang pagkakaroon ng kahandaan at kaalaman sa wastong pagtugon ay makatutulong upang maprotektahan ng buhay mo at ng iyong pamilya. Laging tandaan, sa panahon ng kalamidad, ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay naglalarawan sa wastong pagtugon sa panahon ng kalamidad, o M kung hindi wasto. 1. Kapag naramdaman ng lindol, agad na tumakbo sa pinakamalapit na exit upang maiwasan ang injury. 2. Huwag lumikas sa panahon ng baha upang matiyak na hindi papasukin ng mga magnanakaw ang iyong bahay. 3. Ang pagyuko at paggapang kung ikaw ay nasa isang nasusunog na bahay ay dapat gawin upang maiwasang makahinga ng usok. 4. Ang malalapit lamang sa bulkan ang dapat magsara ng bintana at pinto kapag ito ay pumutok. 5. Sa panahon ng bagyo, mahalagang kuhaan ng video ang mga pangyayari sa iyong paligid upang may mai-upload sa social media. Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 6A. Naipaliliwanag na ang pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad ay paraan upang mailigtas ang buhay, malinang ang kahandaan sa pagharap sa mga panganib, mabawasan ang posibleng pagdurusa ng tao, at makatulong sa kaligtasan ng kapwa alinsunod sa mga alituntunin ng awtoridad. Maligayang pagbabalik sa ating aralin tungkol sa pansariling pagtugon sa kalamidad. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ang kilos natin ay makapagliligtas ng buhay, makapaghahanda sa pagharap sa panganib, makapagbabawas ng pagdurusa, at makatitiyak ng seguridad ng lahat alinsunod sa mga alituntunin ng awtoridad. Ang mga kalamidad tulad ng lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, baha at sunog ay maaaring dumating nang hindi inaasahan. Ang paraan kung paano tayo tutugon sa mga ito ay maaaring makapagdulot ng malaking epekto, hindi lang para sa ating sarili, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa ating aralin, aalamin natin kung paano ang pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad ay maaaring makapagligtas ng buhay, makapaglinang ng kahandaan, mabawasan ang pagdurusa, at makatiyak ng kaligtasan ng bawat isa alinsunod sa mga tuntuning ipinatutupad ng otoridad. Mahalagang sundin ang mga alituntuning ipinatutupad ng otoridad upang matiyak na magiging mabuti ang kahihinatnan. Ano ang papel ng pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad? Sa panahon ng kalamidad, dapat nating tiyakin na pag-iisipan natin ang lahat ng ating ikikilos. Kung ito man ay pagtitiyak ng kaligtasan sa panahon ng lindol, pagtulong sa isang tao sa panahon ng baha, o paglikas sa panahon ng bagyo, ang ating pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad ay may mahalagang papel sa pagtitiyak ng ating kaligtasan at maging ng ibang tao. Ang mga pagtugon na ito, kung nagawang alinsunod sa alituntunin ng otoridad, ay makatutulong upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang kaguluhan. Pag-aralan natin ang kahalagahan ng pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Kung tayo ay may pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad, maaari tayong makatulong sa pagsisiguro ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinatutupad ng otoridad, nakatutulong tayo na magkaroon ng kaayusan at sa pagtitiyak na ang lahat ay naayon sa patakaran ng pamahalaan. Halimbawa ay naglabas ng tsunami warning ang otoridad at agad kang lumikas papunta sa lugar na mataas,
Nakatutulong ka sa pagsisiguro ng iyong kaligtasan at kaligtasan ng iba. Ang pag-uulat ng mga panganib ay makatutulong upang maiwasan ng mga aksidente. Halimbawa ay may nakita ka na tumbang poste ng kuryente habang bumabagyo at agad mo itong iniulat, nakatutulong ka na maiwas ang mga tao sa pagkakakuryente. Ang pagkakaroon ng sapat at tamang impormasyon sa kasalukuyang kalamidad ay gabay upang makabuo ng mas mabuting pagpapasyang magsisiguro ng iyong kaligtasan at ng kaligtasan ng iba. Halimbawa ay ang pakikinig, pagbabasa o panonood ng balita mula sa mga mapagkakatiwalaang news media outlet upang makakuha ng update sa isang volcanic eruption malapit sa inyong lugar ay makatutulong sa iyo na malaman kung kailan ka ligtas na makababalik sa iyong tahanan na iyong iniwan pansamantala. Ang pagkakaroon ng pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad ay nakatutulong din sa pagbabawas ng pagdurusa. Ang pagiging handa at pagkakaroon ng kaalaman kung ano ang mga gagawin ay makatutulong sa pagpapagaan ng sitwasyong maaari nating kaharapin kapag may kalamidad. Halimbawa, ang pagkakaroon ng go bag na naglalaman ng mahalagang bagay tulad ng pagkain, tubig at first aid supplies ay magpapabilis ng iyong paglikas sa panahon ng bagyo o baha. Ang pagbabahagi ng resources tulad ng pagkain at tubig ay makapagpapababa ng kabalisahan ng ibang tao. Halimbawa ay kung magbabahagi ka ng pagkain sa kapitbahay mong nawalan ng tahanan dahil sa sunog, maiibsan ang kanyang lungkot na nararamdaman. Sa pagpapanatili ng hygiene at pagsunod sa mga safety protocol, maiiwasan natin ang mas maraming sakit at mapananatiling malusog ang bawat isa sa panahon ng kalamidad. Halimbawa ang pag-inom ng malinis na tubig at paghuhugas ng kamay at binti pagkatapos maglakad sa baha ay makatutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Dahil sa pagkakaroon ng pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad, nakapaghahanda tayo para sa panganib. Ang pagiging handa bago pa man dumating ang kalamidad ay nakapagpapabawas ng panganib na dulot nito. Halimbawa sa pamamagitan ng pagpapatibay at pagsisiguro ng mga mabibigat nating kasangkapan sa bahay, mababawasan natin ang panganib at pinsalang idudulot nito kung ang mga ito'y mahulog sa panahon ng lindol. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga emergency procedure sa iba't ibang uri ng kalamidad tulad ng lindol at sunog ay mahalaga. Halimbawa ay ang pagseseryoso sa earthquake drill na ginagawa sa paaralan ay makatutulong sa iyo na malaman ang eksaktong gagawin kung dumating ang lindol. Ang pagkakaroon ng essential supplies tulad ng emergency kit at go bag ay magdudulot sa atin ng mas mataas na pag-asa na makaligtas sa kalamidad. Halimbawa, kung stranded ka sa iyong bahay sa panahon ng bagyo at mayroon kang supply ng malinis na tubig at mga pagkain hindi madaling mapanis, makakaligtas ka hanggang sa dumating ang rescue mula sa otoridad. At higit sa lahat, ang pagkakaroon ng pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad ay makatutulong upang mailigtas ang buhay. Sa panahon ng kalamidad, ang mabilis at wastong pagkilos ay mahalaga upang maiwasan ang pagkawala ng buhay. Halimbawa, kung mabilis kang lumipat sa ligtas na lugar sa panahon ng lindol, maiiwasan mong mahulugan ng mga bagay at magtamo ng pinsala. Sa pagiging alerto sa mga panganib sa iyong paligid tulad ng pagkaalam kung anong lugar ang bahain at mga gusaling madaling masisira sa lindol, ay makapagdudulot sa iyo na bumuo ng mabilis at matalinong pagpapasya na maaaring pumotekta sa iyo at sa iba. Halimbawa, kung alam mong madaling bahain ang isang kalsada kapag umulan ng malakas, makaiisip ka ng mas ligtas na daan, maiiwasan ang posibleng panganib at masisiguro ang ligtas na paglikas. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay napakahalaga sa panahon ng emergency. Halimbawa, ang pagtulong sa matandang kapitbahay na makalikas sa panahon ng baha ay magtitiyak ng kanilang kaligtasan. Ito ay maaaring hindi nila magagawa kung mag-isa lamang sila. Muli, bakit napakahalagang magkaroon ng pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad? Ang iyong personal na tugon sa panahon ng kalamidad ay napakahalaga, hindi lamang para sa iyong sariling kaligtasan, kundi pati na rin sa kapakanan ng iba. Sa pamamagitan ng pagiging handa, mabilis na pagtugon at pakikipagtulungan sa iba, maaari kang makatulong na magligtas ng buhay at mabawasan ang pagdurusa. Ang pagsunod sa mga alituntunin na itinakda ng mga otoridad ay nagtitiyak na mananatiling ligtas ang lahat at ang kalamidad ay mapamamahalaan ng maayos. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi. 1. Ang go bag ay dapat lamang lagyan ng laman kapag nandyan na ang kalamidad. 2. Ang pagwawalang bahala sa utos ng otoridad na paglikas sa panahon ng bagyo ay maglalagay sa iyo at sa iyong mga kasamahan sa panganib.
3. Ang pagkakaroon ng pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad ay mahalaga lamang para sa iyong kaligtasan. 4. Ang pagtulong sa iba sa panahon ng kalamidad ay nakapagpapabawas ng kabalisahan sa pamayanan. 5. Ang pagsunod sa mga alituntunin ng otoridad sa panahon ng kalamidad ay makapagdudulot ng mabuting resulta para sa lahat. Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 6C, na ilalapat ang mga pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad. Ang mga kalamidad ay mga hindi inaasahang pangyayari na nagdudulot ng pinsala sa buhay at ari-arian. Ito ay maaaring natural o likas o bunga ng puwersa ng kalikasan tulad ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, tsunami, at baha. Ito rin ay maaaring bunga ng pagkakamali o kapabayaan ng tao tulad ng sunog, industrial accident, polusyon, at oil spill. Sa ating aralin ngayon, pagtutuunan natin ang paglalapat ng pansariling pagtugon sa panahon ng mga likas na kalamidad. Ano ang dapat nating gawing paghahanda bago pa man dumating ang bagyo? Maghanda ng go bag. Ang go bag ay isang maliit na bag na naglalaman ng pinakamahalagang gamit na kailangan mong dalhin kung sakaling magkakaroon ng emergency. Ito ay dapat madaling bitbitin kung kakailanganin ng lumikas. Ang laman ng go bag ay mga importanteng dokumento tulad ng birth certificates, ID, insurance papers o titulo na nakalagay sa isang waterproof na plastic. Naglalaman din ito ng pang-3 araw na mga dilatang pagkain, bottled water, damit na pamalit, first aid kit, flashlight na may extra batteries, panglinis ng katawan tulad ng sabon, toothbrush at toothpaste at iba pa, power bank at pera. Kung hindi naman kakailanganing lumikas, tiyakin na ang inyong pamilya ay may sapat na pagkain, malinis na tubig at gamot para sa ilang araw. Sa ganitong paraan, hindi na ninyo kakailanganin pang lumabas habang may bagyo. Kung may mga bahagi ng bahay na sira tulad ng bubong o bintana, ayusin na ito upang wag lalong mapinsala kapag dumating na ang bagyo. Magbantay sa balita mula sa mapagkakatiwalaang news media outlet sa TV, radyo o social media upang malaman kung kailan darating ang bagyo, ang direksyon nito at kung gaano ito kalakas. Bago pa man tumama ang bagyo, tiyaking may baterya ang inyong flashlight at i-charge ang phone at mga rechargeable light at fan upang maging handa kung sakaling mawalan ng kuryente. Narito naman ang mga ari nating maging pagtugon sa panahon ng bagyo. Kung nandyan na ang bagyo, ilagay na ang go bag sa lugar na madaling makita upang madali itong mabitbit kung kailangan ng lumikas. Habang nagaganap ang bagyo, huwag nang lumabas o manatili na lang sa loob ng bahay at lumayo sa bintana sapagkat ito ay maaaring mabasag kung humampas ang malakas na hangin. Gumamit ng flashlight sa halip na kandila kung sakaling mawalan ng kuryente. At manatiling magbantay sa balita mula sa radyo, TV o social media kung may utos na ang otoridad tungkol sa paglikas. Agad na sumunod kung mayroon. Ano naman ang mga paghahandang dapat nating gawin para sa lindol? Maghanda ng go bag na dadalhin kung kinakailangang lisanin ang bahay pagkatapos ng lindol. Alamin ang mga safe spot sa iyong bahay na maaari mong pagtaguan kung sakaling dumating ang lindol. Ito ay maaaring sa ilalim ng isang matibay na mesa. At makilahok sa regular na pagsasagawa ng earthquake drill sa inyong paaralan at seryosohin ito upang malaman mo ang mga dapat gawin kung sakaling dumating ang lindol. Kung maramdaman mong lumilindol na, agad kang mag-drop o yumuko upang maiwasang matumba. Cover o protektahan ang ulo, leeg at kung kaya ay buong katawan sa pamamagitan ng pagtatago sa isang matibay na mesa. At hold o manatiling nakatago hanggang sa tumigil na ang paggalaw ng lupa. Para maiwasang masaktan, lumayo sa mga salamin, bintana at mga bagay na maaaring mahulog o matumba tulad ng cabinet o bookshelf. At kung ikaw ay nasa labas habang nagaganap ang paglindol, pumunta sa isang open area o mga lugar na malayo sa mga gusali, puno at poste sapagkat maaaring pagmulan ng pinsala at kamatayan kung mabagsakan ng mga ito. Paghahanda para sa pagputok ng bulkan. Kung nakatira malapit sa bulkan, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga bagay na binanggit kanina at face mask at goggles na bibitbitin kung kinakailangang lumikas. Manatiling nakatutok sa mga alerto mula sa PHIVOLCS upang malaman ang aktibidad ng bulkan at kung may babala na bang inilabas ang otoridad. Ihanda ang mga face mask at goggles na gagamitin upang maprotektahan ang sarili na makahinga at mapuwing ng volcanic ash kung sakaling pumutok ang bulkan.
at alamin ang mga posibleng ruta ng paglikas at evacuation center upang maging madali ang paglikas kung kakailanganin. Kung naganap na ang pagputok ng bulkan, ihanda na ang go bag upang madali itong mabitbit kung sakaling kakailanganing lumikas. Kung magsimula ng magkaroon ng ashfall, magsuot na agad ng face mask upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa mga pinsalang dulot nito lalo sa iyong baga. Manatiling nasa bahay upang makaiwas na makalanghap ng abo mula sa bulkan o lumikas agad kung ipinag-utos na ito ng otoridad. At huwag pumunta sa mabababang lugar at mga ilog na maaaring pagdaluyan ng lava. Narito naman ang mga paraan upang mapaghandaan ng tsunami. Alamin kung ang pamayan ng iyong kinabibilangan ba ay nasa panganib ng tsunami upang makapaghanda na agad para rito. Planuhin agad kasama ng pamilya ang ruta papunta sa matataas na lugar kung sakaling dumating ang tsunami. At tiyakin na ang lahat ng kasapi ng iyong pamilya ay alam ang evacuation plan at kung saan magkikita-kita kung sakaling magkahiwa-hiwalay. Mga pagtugon sa panahon ng tsunami. Tiyaking laging nakahanda ang go bag at madali itong makikita kung sakaling kailangang mabilis na lumikas. Nakakasira ng mga bahay ang tsunami. Kung may go bag, maililigtas mo ang mga pinakamahalagang dokumento o pag-aari mo. Kung makaramdam ng lindol at kayo ay nakatira malapit sa dagat, hintaying tumigil ang lindol at agad na lumikas patungo sa matataas na lugar ng inyong pamayanang kinabibilangan. Kung makita mo na biglang nawala ang tubig sa dalampasigan o baybayin, ito ay ituring mong babala. Agad ka nang lumikas at huwag nang maghintay pa ng panawagan mula sa otoridad. Kapag nagawa mo o ng iyong pamilya na lumikas papunta sa matataas na lugar, manatili. Hintayin ang signal mula sa otoridad kung maaari na bang makauwi. Ano naman ang pwede nating gawin para mapaghandaan ang baha? Tiyakin na ang go bag ay waterproof. Tiyaking regular na nalilinis ang kanal at alulod sa paligid ng iyong bahay upang matiyak na ang tubig ay madaling makakadaloy at hindi mananatili sa iyong lugar na maaaring magdulot ng baha. Ihandang palagi ang emergency supplies tulad ng pagkain, bottled water at flashlight kung sakaling magdulot ng pagkawala ng kuryente ang baha. At ilipat sa matataas na lugar ang mahalagang gamit sa iyong tahanan tulad ng mga dokumento, larawan at electronic devices. Kung mangyari na ang baha, manatili sa iyong tahanan sa halip na lumusong sa mabilis na tubig baha sa daan. Kung ang iyong bahay ay may mga palapag, manatili sa pinakamataas na palapag nito. Ang tubig baha ay mapanganib. Maaari itong may dalang lason o kemikal o mga bagay na nakatutusok at nakasusugat. Iwasang maglakad dito upang maiwasan ang injury at sakit na dala nito. At manatiling updated sa anunsyo ng otoridad. Sila ang maghahatid ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng baha at utos ng paglikas. Maging handa sa mabilisang paglikas, dala ang inihandang go bag. Mga mag-aaral, layunin ng naging pag-aaral natin tungkol sa pansariling pagtugon sa panahon ng kalamidad na malinang sa atin ang pagpapahalagang kahandaan o preparedness. Ano nga ba ito at bakit ito mahalaga? Ito ay tumutukoy sa pagiging handa para sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng kalamidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagpaplano. Ito ay makatutulong sa atin na manatiling mahinahon at ligtas na harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari. Bakit mahalaga ang kahandaan o preparedness? Kung ikaw ay handa, hindi ka madaling matatakot o matataranta kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Kung alam mo ang gagawin kapag may bagyo, mananatili kang mahinahon at makasusunod sa plano. Ang kahandaan o preparedness ay nakatutulong sa iyo at sa iyong pamilya na maging ligtas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na plano kung may emergency. Halimbawa, ang pagkaalam sa kung saan pupunta at ano ang gagawin kapag may lindol ay magpapanatili ng kaligtasan ng bawat isa. Ang pagiging handa ay nagpapakita na ikaw ay responsable sapagkat maagap kang mag-isip at magplano para sa mga posibleng problemang kakaharapin. Halimbawa, ang pagkakaroon ng go bag ay nagpapakita na ikaw ay handa para sa mga emergency. At kapag ikaw ay handa, maaari ka ring makatulong sa iba. Halimbawa, ang pagkakaroon ng extra supply sa panahon ng bagyo ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magbahagi sa iyong kapitbahay na hindi nakapaghanda.
At diyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam po.